Gusto kong malaman, interested ka ba sa mga arts? Yes po, super interested po ako. During the pandemic po, I really painted and draw a lot. In my room po dati, para siyang ganito lang. And almost every part of my wall was filled with drawings and paintings. Charlie, may ibibigay akong task. Kunin ang task letter. Housemates, ngayong araw ay nais kong makita ang pagmalikhain ninyo sa isang task na tatawagin kong logo ko to. Para sa task ng housemates ay kinakailangan nilang mag-drawing o gumawa ng isang logo na kumakatawan sa kanila. Matapos ito ay kailangan nilang ibahagi sa isa't isa ang kwento sa likod ng kanilang mga drawing. Matapos malaman ang kanilang task ay agad namang nagsimulang mag-drawing ang lahat. Nang matapos ang lahat ay naunang magbahagi si Charlie. This is my logo. Wow! C. This is a letter C because my first name is Charlie. And then syempre, parang babae lang sa gitna. You know, young women of the generation, and we gotta start there. The colors all around is because in every letter that I write to my friends, palagi kong nilalagay sa baba ng letter is, thank you for being one of the many colors in my life. Yung iba't ibang tao ay may iba't ibang kulay sa buhay ko. Ayan, microphone and spatula. Siyempre pumasok ako dito as a singer. And at the same time, hindi ko inaakala na maging role ko dito is kusinera. Tagaluto yung lahat. And masasabi kong, yun yung isang bagay na sobrang hinahal ko dito sa bahay na to. At yun yung unang-unang bagay na mamimiss ko once na lumabas ako dito. Logo. WA. Well, actually. Tapos, yung 5, may lucky number. Ito namang SPPU. Ito yung prayers ko every night. S for strength, P for patience, isa pang P for purpose, tapos isang U for understanding. Matapos ni Will ay isa-isa ring nagbahagi ang ibang housemates at huling nagkwento si River. So, kung hindi obvious, yung logo ko ay waves that spell out Riv. I wanted it simple lang kasi simplicity is something I really value. Siguro the deeper meaning of this logo is I always imagined life as being trapped in the middle of the ocean. Sometimes the ocean is calm, but then eventually a wave will come. And these waves represent the challenges that we go through in life. We have no choice but to face it and let it pass because eventually all waves will pass. Ilang saglit pa ipinatawag sa confession room sina Brent at Charlie. Brent, Charlie, nais kong ipaalam sa inyo na kayong dalawa ang inaatasan ko bilang mga task leaders ngayong linggo. Kunin niyo yung sulat. Housemates, para sa inyong 13th weekly task na tatawagin kong SSS or Sayaw sa Sahig. Kailangan gumawa ng housemates ng isang floor dance choreography gamit ang isang kanta. Ang floor dance choreography ay isang uri ng dance routine kung saan nakahiga ang lahat ng dancers at nagsisilbi nilang background ang sahig. Good luck, big brother. Agad na sinimulan ng leaders ang kanilang pag-iensayo. Okay. Oh, they're on it. Ay, wala pa. Sorry. Wala pa, hindi pa. Wala pa po. Sorry, na-live na eh. Charlie? Sorry. I just saw something, it caught my eye. Oh. Dalawa. Turo. Tulak pala. Sa gitna ng practice ay pinatawag ni Kuya ang weekly task leaders. Task leaders? Yes, kuya. Nais kong ipaalam sa inyo na meron akong karagdagang hamon para sa inyo. Kunin niyo yung sulat at basahin niyo. Housemates, sa inyong floor choreography at dance routine, kailangan nyo ring gayahin at buuin sa pamamagitan ng inyong katawan ang hugis ng 6 sa 12 logo na inyong ginawa. Sa paggaya ng housemates sa bawat logo na kanilang ginawa ay kailangan mapakita ng buo at magaya nila ito ng tama gamit lamang ang kanilang mga katawan. Hindi rin nila malalaman agad kung aling 6 mula sa 12 logo ang kailangan nilang isama sa kanilang final performance. Ibig sabihin, kailangan nilang maging handa anuman ang ipagawang logo ni Kuya. Ho! Ho!